Ang balita ngayon, ito raw San Miguel Beer ay balak nang i-trade yung tatlo nilang mga players para maumpisa na itong revamp na gagawin sa kanilang lineup. Ayon sa mga insider sa kampo nitong SMB, ay iti-trade na raw nila itong si Simon Enciso, si Jeron Teng at isasama na rin Chris Ross. So yung tatlo ang iti-trade na San Miguel, si Enciso, si Ross at itong si Jeron Teng. Posible na mayroon pang mga ibang players na matrade yan, pero yung tatlong pangalan ang unang-una na nabanggit ng mga insiders na bibitawan ng SMB. Posibleng yung ibang players katulad nila Tautua, si Brondial masama rin, pero sa ngayon priority raw ng management na i-trade yung tatlong nabanggit. Ito kasing si Chris Ross, alam na natin na mahusay ang player dati pero matanda na at hindi na makashoot. Si Simon Enciso inconsistent din, pati na itong si Jeron Teng. Kaya sila ang iti-trade malamang dito sa Northport Batang-Pier. Iniintay lamang na matapos itong serye kontra sa Barangay Ginebra. At ang magiging kapalit dyan ay itong si Gio Halalon, si Arvin Tolentino at si William Navarro. Yan daw ang magiging kapalit ng tatlong bibitawan ng SMB. Kapag natuloy na yung trade na yan, posible na itong si Motaw Tuwa ay i-trade na rin nila. At ito naman ay dadalhin dito sa Terra Firma. Alam natin na sinabi ni Commissioner Willie Marcial na wala na raw trade dito sa Terra Firma, pero marami naniniwala na posible pa rin ito na mangyari at wala nang magugulat kung matuloy nga yan, dahil alam naman natin itong Terra Firma ay palagi na gumagawa ng trade yan dito sa SMC, particular na sa SMB at Ginebra. Kaya huwag na tayong magulat. Pero itong nabanggit na tatlo, si Teng, si Ross at si Enciso, sigurado na raw yan na mawawala dito sa San Miguel. At sa totoo lang, hindi naman magugulat yung mga fans ng SMB kung ito nga ay mangyari talaga at matrade na ang mga nabanggit na player. Tatapusin na raw ng Barangay Ginebra itong Northport Batang-Pier. Ayon doon sa mga insiders, mukhang pinagbigyan lang daw ng Ginebra itong Northport dito sa huli nilang laban. At yan ang dahilan kung bakit nanalo ang Batang-Pier. Pero ngayon daw ay tatapusin na ito ng Barangay Ginebra. At yan ang aabangan ng marami. Maraming naniniwala na ang Barangay Ginebra kapag natapos na itong serye sa Northport at itong Governor's Cup mismo ay magkakaroon ng matinding pagbabago dito sa lineup nila. At sabi nga nung iba ay baka magkaroon ng major changes dyan o mga trades bago magsimula ang Philippine Cup. Posible na itong si Ben Adamos ay mawala na dito sa Barangay Ginebra at siya ay iti-trade na ni Coach Tim Cone dito sa Terra Firma at baka kunin ito si Kemar Carino na kapalit. Ibig sabihin maraming mga options na gagawin itong Barangay Ginebra pagkatapos nitong Commissioner's Cup. Pero ito sa ongoing na Commissioner's Cup, muna raw trade na gagawin itong Barangay Ginebra at iintayin na lamang nila na matapos ito. Pero pag natapos na Commissioner's Cup, dyan magkakaroon ng mga matitinding pagbabago dito sa lineup ni Coach Tim Cone. At marami na tayong nakita na mga posibleng mangyari dito na mga changes at marami sila na pwedeng makuha. Ayon doon sa mga reports, itong Barangay Ginebra daw ay determinado na magkaroon ng mas malaking tsansa na mag-Grand Slam next season dito sa mga kukunin nilang bagong players. Kabilang na of course itong si Kemar Carino, pero yung number 1 pick ng Terra Firma, isa pa yan doon sa pwedeng kunin nitong Barangay Ginebra. Kasi talagang gusto nilang makasiguro na. At ayon doon sa mga reports, baka pati ito si Maverick Hanmisi ay kabilang dito sa mga posibleng i-trade ng Barangay Ginebra. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali nga na matuloy iyan. Dahil ayon doon sa mga insiders, marami daw talagang pinaplano itong si Al Francis Chua para dito sa Gene Kings. Ang Converge Fiber Xers daw ay isa doon sa mga teams na interesado na makuha ang serbisyo ng magiging free agent na si Chris Newsome. Marami ang naniniwala na itong si Newsome ay isa dito sa mga magiging most in-demand na players sa darating na Abril dahil mag-expire na kontrata nito. Kaya maraming naniniwala na ito ngayon ang magiging isa sa mga top players na gustong makuha ng mga teams. Of course, alam natin Barangay Ginebra unang-una dyan. Pero alam din natin na mayroong mga ibang kuponan na posibleng kumuha dito kay Newsome at kabilang na nga dyan itong Converge Fiber Xers. Hindi naman lingid sa kalaman na lahat na itong Converge ay isang team na ready na gumastos pagdating dito sa mga players nila. At yan ang dahilan kung bakit daw gusto nilang makuha talaga itong si Chris Newsome. Alam nating malakas na yung starting 5 ng Converge: Jordan Heading, Justin Baltasar, Justin Arana, Alex Stockton at Johnny Winston.
Pero gusto nila na magkaroon ng additional options pa at yan ang dahilan kung ba't si Newsam gusto nilang makuha. Kung sakasakali na mapunta sa lineup ng Converge itong si Newsam, magiging siya kasama sa starting 5 at magiging 6th man nila itong si Shawnee Winston. Kung sakaling ganyan ang mangyari, magiging maganda to para dito sa lineup ng Converge Fiber Xers at hindi naman sila masasabihin natin na mawawalan ng oportunidad na magpakitang gilas. Kaya kung sakasakali na matuloy ito, malaking bagay para sa mga independent teams kung makuha nila si Chris Newsam. Alam natin na pagdating dito sa mga sabihin na nating tsansa, pinakamalaki dito sa Barangay Ginebra, given naman yan. Pero hindi nagpapahuli itong Converge Fiber Xers at ayon dito sa mga reports, gagawin nila ang lahat para masiguro na sila ang makakakuha dito kay Chris Newsam. At yan ang aabangan ng marami talaga dahil seryoso daw itong lineup ng Converge na makuha ang serbisyo ng nasabing player at masiguro na sa kanila ito mapupunta sa bandang huli. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay gagawa na raw ng major move para ma-trade itong si Calvin Abueva. Ayon dun sa mga nasa kampo ng Magnolia, ito raw yung pinaplano nila para masiguro na hindi sila mapag-iiwanan at magkakaroon sila ng legitimate na oportunidad para manalo ng kampyonato. Ayon dito sa mga insiders, itong si Chito Victolero daw ay bibigyan ng isa pang tsansa dito sa Philippine Cup para siya ay manalo na. At ayon doon sa mga nasa kampo ng Magnolia, ang magiging isa raw dito sa paraan nila ay gagawa sila ng steps para ma-trade na ito si Calvin Abueva at makakuha ng isang malaking player, either si Arvin Tolentino mula dito sa Northport Batang Pier o baka susubukan nila na si Ben Phillips mula dito sa Converge Fiber Xers. Maraming mga options na kinukonsidera itong Magnolia Chicken Templados ngayon at ayon doon sa mga insiders, ito raw talaga ang plano nila. Kung sakasakali na matuloy itong gustong gawin ng Magnolia Chicken Templados, ay iyan daw ang unang-unang priority, i-trade itong si Calvin Abueva. Kapag natuloy na yung pag-trade dito kay Abueva, iyan, meron pang mga ibang susunod dyan, pero ito daw ang unang-unang prioridad. Ngayon, ayon doon sa mga nasa kampo ng Magnolia, ito si Chito Victolero baka hindi muna palitan at bigyan pa ng one last chance dito sa darating na Philippine Cup. Kaya wag muna tayo magulat kung manatili sa pwesto itong si Victolero. At yan muna ang balita dito sa Magnolia. Pagdating dito sa mga ibang players nila katulad ni Paul Lee, Aris Dionisio, mukhang hindi muna sila gagalawin ng management at mananatili muna sila dito sa lineup ng Magnolia. Pero sa mga susunod na araw, diyan natin maasahan na baka biglang magkaroon ng pagbabago. Depende rin kasi dito sa mga major movements na gagawin ng iba't ibang mga koponan na gusto na rin mag-upgrade ng lineup para makasabay dito sa Barangay Ginebra at dito sa TNT Tropang Giga. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael D., Anthony Alon, Jonel Alagon at Celino Valles family, Katsakino Dokusin, Malyari Mascarinas, Ireneo Salangsang, Dalmacio de Guzman at pati na rin ang mga regular natin ng mga viewer.